Welcome back to Usapang Bayan at kasama pa rin po natin ang ating guest for tonight, si lakas senatorial aspirant, former General Romeo Maganto. Rach, may itatanong ka kay Romy? Yeah. Sir, you mentioned earlier po about this Maganto formula. Ano po ba itong Maganto formula na ito? Ito, yung bang solusyon na feasible, no, doable, practical, and using common sense. Though ako, katulad ko, kumbaga sa authority na ako sa public order because I have my doctoral, my masteral degree. No? Pero sometimes, gamitin mo yung simpleng pamamaraan to solve any problem na nagko-complicate kung maging masyado kang bukis, based on your academic, di ba? So, yun ang ibig ko sabihin. I was able to do that, mga sapisan order, mga simpleng solusyon lang naman, Ang importante sa leader, hindi consentidor, hindi protector. Dahil pagka alam mo ng kalokohan ng tao mo, pinababayaan mo, you will be considered as mastermind. Ibig sabihin, baka nakihati ka pa rin sa kotong nun, kinikita nun. Sir, as a former member of the police force, ano po yung opinion nyo sa naging mamasapan o encounter? Kasi po, ayon po dun sa naging talakayan sa Senado, Senator Enrile said, na nagsisisihan po yung AFP at PNP. Kung kayo po si Napeñas, how would you solve yung encounter po dun sa mamasapan? No? Kung ako si Napeñas, sasabihin ko totoo. Hindi yung higher authorities. He's referring to the president. Direkta mo na. Si Presidente naman talaga nabuto sa kanya. Yan ang base sa salaysay niya. Pinoproteksyonan niya rin si Presidente. Pinoprotektahan niya rin. Bagay sa amin naman kasi, tama rin naman. Tama naman yun. Proteksyonan ng Presidente. Ano yan tawag dito. May area Protocol. na hindi mo naman pwedeng i-broadcast yan sa public. Pero, yung namang taong katulad ko, ako ay assume responsibility. The buck should stop on me. Anything that I give an order, a legal order to my men, you have to protect them. Protektahan mo. Ano man ang mangyari. Kasi inutos mo yun. Sinunod lang nila. Nagpakamatay na nga sila So, yan. Yan ang aking kasi when I was the commander, not even one of my men were sent to jail on based on my lawful orders. Sir, in your opinion po, ano po kaya yung dapat na nangyari doon para po naiwasan sana yung casualties, most especially for yung SAF commandos po na 44 lives yung nawala Hindi ako masyado makapag-comment na doon. Una-una kasi may kanya-kanyang diskarte rin sila Pero based on what I saw on television, napapanood ko yung mga testimony, narinig ko yung mga testimonies nila. Parang hindi maganda yung the armed forces and the PNP, nagka-clash sila and nagtuturuan. There must be somebody who should assume full responsibility. Ako, aminin ko. Ito, medyo dagdagan ko lang to. Opo. Nung huli namin si Rolito Go, nagkaroon ng political backlash. Ibig sabihin, medyo doon kay President Ramos ko dapat na presenta. Kasi number 1 positive si Rolito Go noon Pero ang kaso, si Vice President Erap naman ang nag-utos sa akin para hulihin. So, yan, malalagay ka sa langanin ngayon. Because I was requested by the Vice President na ipakita mo na sa kanya dahil siya naman talaga ang nag-utos. Pero nalagay ako, parang naipit ako sa nag-uumpugang bato. Natural, magagalit naman yung Si President FBR. Ramos, si DILG Secretary, si Barbers, si Chief PNP, si Ricardo Sarmiento. Nalagay ako sa langanin ngayon. Kaya, nung nakikita ko na mag-aaway pa itong dalawang malalaking tao nito, at include my ano ginawa niyo po? Pinabayaan ko sila. Ako na ang desisyon nila. So, the recommendation is, I have to be relieved for yung ng protocol. For violation of protocol. Protocol lang I'm a general.
Ako pa nakahuli. Supposedly, I should... Dahil kasi pinisensyo nyo kay ERAP. Oo, dahil napresenta. Na nagkaroon nga ng political color dito eh. I assume full responsibility. Sabi ko, sige, ako na lang i-relieve nyo. But please, not my men. Dahil sila ang inutusan ko para kunin si Rolito Go. Ako naman, pinagbigyan naman ni President Ramos. All of my men were promoted, but I was reprimanded and relieved from my position. Tinanggap ko. Sabi nga ni Vice President Erap, Romy, diyan ka lang at I will talk to the President. Hindi pwede yan. Ako, sir, wag na. This is our policy. Tanggapin ko na to. Ako na mag-sacrifice dito. Ako naging sacrificial lamb. Okay lang yun. Parte ng, profession namin eh. Yung isa pa hong kaso doon sa Ampatuan, ano naman ho ang sa Maguindanao, Maguindanao, no? Ano ho ba ang inyong posisyon naman tungkol doon? Well, dapat tapos na yan. Tagal na yan. Nakailan pa yan. Di ba? 2009 pa. Well, nasa Department of Justice natin yan. Nagtataka ako, ba't hanggang ngayon, wala pang Resulta. Wala pang resulta. Kaya inip na ito mga pamilya ng mga biktima. Alam naman natin, mga ano pa yun, mga media men pa. So, ito, George, Rich, dito, kaya sabi ko, kung shortehen ako mapasok, ako, isa to sa mga advocacy ko eh. Yung swift justice. Mabilis na aksyon. Ito, may sample nga ako kung bakit ganyan eh. Ordinarily, pagka nag-complain ng isang biktima, kukunan ng statement, ipapile sa piskalya, sa prosecutor's office, and then magkaroon ng preliminary investigation, then you have to wait for the warrant of arrest bago hulihin ng pulis yung suspect. Mantalang ang suspect, charged for murder, paikot-ikot lang yan. Paikot-ikot lang kasi, sabi ng pulis, sir, hindi natin mahuli, wala pang warrant of arrest eh. Kita mo yan. Totoo naman yun, based on our legal procedure. Pero ako hindi. Pag na-identify, positive identification, at talaga may nagtuturong witness na siyang killer o siya man ang magnanakaw, ano man na criminal action na ginawa niya, pinahuli ko. Pinahuli ko. Put him in jail. O conduct immediate investigation and file the case. Bayaan mo magreklamo kung I could be charged for arbitrary detention. The mere fact na kailangan bigyan natin ng aksyon, yung complaint, magreklamo ba yan kung hindi talaga nangyari sa kanya? Why you have to wait for the warrant of arrest? Mantalang, pagka pinail mo, nakakulong yan, ipinail mo, ang lalabas yan, commitment order. Obligado ang husgado na labasan nila dahil nakakulong eh. Otherwise, tama, ma-arbitrary yung, yung police. Some of our commanders, some of our officers, ay hindi nila, ayaw nila makipagsapalaran. They're not taking the risk na baka mareklamo sila. Balikan sila. Ako hindi, tanggap ko. Ano naman ho ang posisyon nyo tungkol sa, pinag-uusapan rin lang naman natin yung peace and order situation. Ano ho naman ang posisyon nyo tungkol sa BBL? Sa BBL, ako, I'm not against our Muslim brothers self-rule. Mas maganda nga kung halimbawa, ang inhabitant in that area is about 90 or 95% or 85% Muslim. Kaya ang mas maganda kung i-self-rule ng Muslim leaders din, no? At kasi yung mga kultura nila, may mga iba-ibang kultura rin tayo eh. ang inaayaw ko lang, but it should conform with our the provision of our constitution. Hindi pwedeng disintegrate yan. Hindi pwedeng ihiwalay yung Mindanao sa Visayas. That's part of our Philippine territory. Maganda, may leader sila. Tama lang yun. Pero hindi ho ba ganyan naman talaga ang nangyayari sa eleksyon? Na kung halimbawa, karamihan kayo, let's say lahat kayo Muslim, di syempre ang i-elect mo rin,
Muslim rin Yeah, naman. oo. So, parang bakit naman, hindi ba ganun rin naman kung kahit saan lugar ng Pilipinas, so ano pang special lang kailangan na gawin sa May kanila? mga ano doon, base na rin sa mga report, saka sa mga doon sa provision ng Bangsamoro basic law nito. They will have their own armed forces. They will have their own PNP o police. They will have their own ano. But maraming ano nila. Parang kumbaga sa ano pumapasok kasi ibang Payag ho ba kayo ng gano'n? hindi, yun ang hindi ko mapapayagan din. Kasi wala yun sa provision ng ating constitution eh. There should be only one Philippine National Police. There should be only one armed forces. Right. One Ngayon, police. kung mayroong kayong police, ano diyan sa Muslim area, it should be under our structural organization. Di ba? Under sila ng Chief PNP. Muslim sila. Under pa rin sila ng kailangan nasa within the framework of At saka our... naman ngayon ho, hindi ho ba meron naman tayong mga Muslim na kapatid na miyembro ng AFP at saka miyembro ng PNP? May mga general na nga dyan eh. Oh. Sunod naman, no? At ngayon, kung tungkol dun sa mga... May portion din sila ng sa mga natural resources natin, mineral resources natin. Ibigay yun para sa kanila. Yun. Pero it must conform with the provision of our Constitution. Dadaan doon sa... We only have a few minutes left for our program. Siguro ho, bigay natin itong pagkakataon sa inyo para kausapin directly ang ating mga botante para ipaabot sa kanila kung ano ang plataforma nyo at kung bakit nila kayo dapat iboto, pati ang partido nyo. Okay. George, thank you. Rich, salamat. Ako'y samantaling ko ng pagkakataon na manawagan din. I am a new politician, bago lang to. Pero I have proved my word. My record will speak for itself. When I was in the government service, 31 years ako sa serbisyo. I was never involved in corruption. Una-una, yan ang kalaban ko. At mabilis ako na-promote dahil sa outstanding performances ko naman. At may pagmamalaki ko naman aking mga record. So, kung nagawa ko yan sa serbisyo ko for 31 years, panibagong challenge na naman to na kung maging senador ako, mas lalo ako makakatulong sa ating mamayan. At yun lang hiningi ko ng pabor na kung bigyan lang ako ng pagkakataon, there will be an exciting Philippine Senate if ever I will be there. Dahil ilalaban natin talaga ang karapatan ng ating mamayan. Hindi I am not a politician. Hindi ako nagsasalita nagsasalita ako parang nasa serbisyo pa rin na nagampanan ko lahat Nagawa ko. Yung para sa ating mamayan. Maniwala ka na noon, ang departamento ko, it's not dealing with peace and order. Everything, any problem under the sun, hinaharap ko. Because for me, that's our privilege na mapagkatiwalaan ka ng ating mamayan. So kung pagkatiwalaan uli ako, ay talagang gagampanan ko until the rest of my life. I will spend my remaining years in this world to serve our countrymen and our people. Thank you so much, George. Maraming pong salamat. Any last words from you, Rach? Sir, ako po, I'm curious about, syempre po kailangan nyo po ng machinery for the campaign. Meron po ba kayong mga volunteers? Kamusta po yung machinery nyo para po sa darating na eleksyon? Of course, yung ang party namin, yung lakas sa CMD, may political political machineries na yan Ako, I have the support of the Guardians all over the country. Very good. I have the support of all criminologists in the country. Kasi may magandang plano din sa kanila. So I'm a graduate of criminology kasi. So I have the support of other groups, malalaking grupo. Nakita naman nila na nung magserbisyo ako, malinis sa pangalan ko. Iningatan ko yan. Na may credibility, may integrity. Dahil sabi ko nga, the only wealth that you can bring in your death is your dignity. Very good. At yan po ang isang makabuluhang talakayan kasama si former Police General Romeo Maganto. Maaari niyo po kaming i-follow sa Twitter at GNL Usapang Bayan at sa facebook.com/usapangbayan. Ako po si Rach Marquez.
At ako po si George Chua. Samahan niyo po kami sa mga susunod nating talakayan dito sa Usapang Bayan.